So again, ito po ay araw ng ating pasasalamat sa Diyos. Amen. Sa mga pag pumupunta po tayo sa party, I do believe masaya kayo. Tama? Wala namang pumupunta ng party na hindi masaya. Itong araw na to ay pasasalamat natin sa tagapagligtas. Masaya ba kayo? Tingin ko nga, para kasi hindi eh. Kanina pa, buhat na yung worship leader eh. Pero parang wala lang eh. Hindi niyo po ba naiisip ano yung mga ginawa ng Diyos sa atin? Hindi niyo ba na-realize ano yung pinaranas ng Diyos? Ano yung pinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin? Yung katotohanan lang na malaman mo at malaman ko na ako'y pinili ng Diyos. Sa milyong-milyong tao sa mundo na to, isa ako at isa ka sa pinili ng Diyos. Isang bagay na dapat ipagpasalamat sa ating tagapagligtas. Amen! Kaya lang, hindi po yun nangyayari. Parang iba yung expectation nyo. Pagdating nyo dito, there is something really, alam mo yun, really joyful and whatever. Sasaya ito kung sasaya kayo. Ang magbibigay ng saya ng gawain na ito ay tayo. Dahil tayo ang nagpapasalamat sa Panginoon. Amen po ba? At gusto natin itaas ang pangalan ng ating Panginoong Yesus. Alam ko po, marami pong gustong magpasalamat sa ating Diyos. Pero dahil very limited lamang po yung ating oras, siguro tatawag na lang tayo ng 2 o 3 at bibigyan ko po kayo ng tig 5 minuto lamang para just be specific ano yung pinagte-thank you nyo sa Panginoon. Amen? Meron po ba? I don't want to mention a name kasi kayo yung nakakaalam ano dapat yung gawin. Meron po bang gustong itaas ang pangalan at magpasalamat po sa Diyos sa oras na to? 1, 2, ayan. Thank you, Ate Joy. Sige, hindi ka na rito. Sobrang nagpapasalamat kami sa Diyos dahil tunay nga wala imposible sa ating Panginoon basta't manampalataya lang tayo sa ating Panginoon. Sobrang pinasalamatan po namin sa Panginoon dahil tinugon niya po ang aming panalangin na araw-araw po namin pinapanalangin kaming dalawa ng asawa ko na makawala na kami sa utang, na hindi na kami magkautang kasi tuwing darating yung sahod, lagi na lang pambayad sa utang, pambayad sa ganito, parang dumadaan lang po palagi sa kamay namin. Kaya yun, salamat sa Panginoon dahil tinugon niya po yung aming panalangin. Ito pong Disyembre, sa hindi inaasahan po na ginawa ng Lord, yung 13-month po nila at bonus na pinagsama, nung lumaki po ang kita ng company na pinapasukan ni Marvin, tinripli po nila yung bonus po. Kaya nagpapasalamat kami sa Panginoon dahil lahat po ng utang talaga namin, as in, hindi lang kasi siya simple utang na parang 1,000, hanggang 5,000, 500, 5,000, gano'n. Kasi ang laki po talaga ng utang namin, nagkapatong-patong na. Pero salamat po sa Lord kasi talagang pinagkaloob niya sa amin na kami ma-financial breakthrough kasi yun, tinugon niya kagad. Unexpected po kasi sabi ni Marvin, first time lang daw po nangyari sa kanila yon na gano'n ang ginawa sa kanila. Kaya po talagang nagpapasalamat kami sa Panginoon dahil sa katugunan ng aming panalangin. Nabayaran na po namin lahat ng utang namin. Wala na po kami pagkakautang sa lahat. Kasi masasolo na po namin ngayon yung sahod niya. Masasolo na po namin for the first time. Kasi po, kung ano lang po talaga, simula ng mga bata pa yan, ganyan pa lang si Marian kay Abby.
Lagi po kami may utang. Kumbaga hindi nawawala ng utang, laging bayad, utang lang yung sahod. Pero thank you po talaga sa Lord kasi talagang pinagpala niya po kami. Pinagpala niya kami, talagang tinugon niya ang lahat ng aming panalangin. At talagang sabi ng Panginoon, wala imposible sa Kanya. Kaya maniwala po tayo sa ating Panginoon, lahat ay kaya niyang gawin. Lahat ay walang imposible sa ating Panginoon. Kaya po sa Diyos po ang papuri. Thank you, Lord. Ito lang kung paano ako magsimula. Simula na to ang araw ng aking sasalamat. Michelle ko lang po yung aking sa awit 24, awit 118, verse 24. O kahanga-hanga ang araw ng ito, ang Diyos ang nagbigay. Tayo ay magalak, ating ipagdiwa. Pag sinabing pasasalamat, talagang buong taon na yun nga, yung sinabi ni Joy, talaga namang halos yung magpa-prayer sa session. Lagi niyang sinasama yung panalangin na yun. Kaya amen. At dinugo naman po kanyang kahilingan. Ang aking po ipapasalamat ay una ay salamat sa SCM family. Lalo higit sa lahat sa ating Panginoon. Ang hinihiling po namin na gumaling po si Jen ay tinutunan po ng ating Panginoon. At ngayon po, lahat naman po tayo ay ang hinihintay natin ay yung MRI result. Best po ang binigay ng ating Panginoon, good result po at wala na po siyang, kumbaga sa ano po, okay na, clear na siya. Kaya talaga noong palang po, umiyak na po talaga ako nung pagkasabing ganun po. Kaya salamat talaga sa Panginoon. Hindi ko na po kapahabaan kasi talaga namang basta nandun nyo yung pananampalataya natin sa Panginoon. Talaga ibibigay, huwag tayong kumawang o bumitaw sa Kanya. Talagang kapit lang talaga lagi tayo sa Panginoon. Noon po. Salamat po. Papa, Lana, ay, si Nanay Wilma. Ay, nagtaas kasi. Sige, Nanay Wilma, ikaw muna. Magandang umaga sa ating kapatiran. Ay, sobrang nagpapasalamat talaga ako sa mga oras na ito kasi buong maghapon kahapon, hindi pala sinabi sa akin ng anak ko na si Gio nga adalin sa ICU. Pero, nalaman ko yung hapon na, hindi lang siya sabi, sobrang talaga ako nag-aalala. Ibang pag-alala ako kasi parang ako na nervyos, takot. Na hindi naman dapat ganun ang nangyari sa apo ko na yun. Kaya, Lord, pero buong magdamag, naghihintay ako ng resulta talaga. Sabi ko, bakit kaya ako ginachat ng anak ko? Sa dahilan pala na ako daw laging nag-aalala, naging na-nervous. Talaga naman, sobrang nervous ko talaga. Sabi ko, Lord, alam ko, Lord, na nandiyan ka lang palagi sa akin. Ikaw lang nagpapatatag ng aking kalooban lagi, araw-araw. Kaya sabi ko, mula ka rin, sabi ko, bago ko matulog, sabi ko, kasi talaga kahapon, galing kami sa pagsunod ng aking manugang dyan sa airport. Pero hindi naman talaga, alam ko na nandiyan, nung ako po ay nasa ICU, hindi ako matulog. Pero bakit hindi naman nasabi ng anak ko na huwag ka nang sumama at si Gio nasa ICU. Sabi ko, hindi, pagdating ko kagabi, sabi ko, hindi na, alas 12:30 kami mas dito papuntang airport. Pero sa sobrang traffic, ay talaga namang 3 oras kami natin pumunta ng airport. Sabi ko, tagal naman. Tapos alas 4 talaga ang dating nun. Alas 10 kami dumating doon, pali sa course friend na kami naghihintay. Nung kami pauwi na, nandyan na, sabi, gutom na kami, yung mga apo, gutom na daw siya. Ako gutom na rin. Sabi ko, pag nasa atensyon ko, nagutom na ako yun. Sabi ko, ay, sabi ko, Dan, habang talaga tayo ng pagkain, kunin muna natin i-check mo muna si ate mo kung okay si Gio.
Sabi mo, si Gio pala nasa ICU, nababa daw ang tumaas ang blood plate, pero yung kanyang dugo talagang bumaba din. Tumaas yung nagbaligtaran. Sabi, hindi daw ganun talaga. Sila ganun nahawakan nila na ganung sitwasyon. Pero hindi daw ganun. Sabi ko, kaya alala na naman ako. Sabi ko, ayaw ko sana kumain. Sabi ko, Diyos ko, bakit naman ganun? Habang ako nag-ahintay ng pagkain, nagdasal ng dasal. Sabi ko, hindi, nandiyan ang pagkain. Nagtagdala talaga ako ng gutom na talaga ako. Parang nangingilig ako. Halo pa yung nervous. Kaya pagdating ko, sabi, ano ba nangyari kay Gino? Sabi na sa ICU daw, unay, bago ka umalis, hindi ko lang sinabi sa iyo. Bakit naman ko sinabi sa akin? Para naman naiintindihan ko. Naku, sabi niya, hindi daw nga ni Manong, nandun na daw nga ni, sabi ko, kumusta? Ito namang bakit, nag-chat ako, sabi ko, kumusta si Gio? Sabi niya, pero hindi nag-reply, wala, magdamag ako naghintay. Alam mo na ako nag-isip, sabi niya, ako nakatulong magat, pray ako ng pray. Ano ba yan, bakit nangyari? Hindi ko naman matat, hindi ka naka-online, baka tulog, baka ganun. Kaya hindi ko na rin istorbo. Pero sabi niya, kaninang maga, tumawag yung ano ko na nasa Taiwan, sabi niya, Pai, magasimba ako. Sige mama, hindi ba yata okay si Gio eh. Sabi, mama tumawag ako pero parang okay na daw. Sabi ko, salamat. Sabi ko, dali-dali ako. Sabi ko, tanda ako nakabihis na papunta na dito. Sabi ko, Pai, huwag na ikaw tumawag kasi ako'y magasimba. No, sige mama. Sabi ko, salamat Lord kung gano'n pa ngayon. Kaya yung sobra talaga nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil talagang ang nervous ko, ang takot ko, talaga namumuna lagi. Pero ang Diyos natin talaga ay buhay, makapangyarihan siya sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon. Kaya pinupuli ko kung ano man doon yung result hanggang maghapon ngayon. Salamat sa Lord talaga. Wala na akong ibang hinili. Maga pa, nagtipipay na talaga ako kasi wala namang kasagutan talaga. Yung mga bill siyempre dyan sa credit pa naman yun. Sabi ko na kung ang mahalaga, gumaling si Gio. At kung gumaling na, saka natin mahahanapan ng tayo tulong sa siyempre, 2 araw pa lang, 17,000 lagad ang ilang araw na ICU pa. Kaya sabi ko rin ang Panginoon talaga sa oras ito, Panginoon. Salamat Lord, salamat talaga sa ating mga kapatidan, salamat kasi nag-pray mo ang aking apo, salamat, sobrang salamat. Sa pangalan ni Jesus, aming kapagligtas. Amen. Gusto ko lang po itaas ang pangalan niyang ating Panginoon Jesus. So, nagsasalita si Ate Joy kanina na sana all. Sana all ako. Pero sabi ko, Lord, ako na po next mo. Amen. Amen. Ayun. Sa buhay po natin, di ba, maiwasan talaga yung mga pagkakautang na yan. Kami, ganun din ang prayer ko. At sabi ko nga, kay Lord, next na kami. At nais kong magpasalamat kay Lord kasi sa buong isang taon, maraming pagsubok, kahirapan, sakit na pinagdaanan pero naandun si Lord para umagapay at tumulong po sa pamilya namin. Malaking pagpapasalamat ko dahil alam ko hindi namin deserve lahat ng mga binibigay ni Lord sa amin pero ganun pa man nararamdaman namin na talagang mahal po niya kami. Mahal niya tayong lahat. Huwag lamang tayong bibitaw kasi nararanasan namin na kami mismo bumibitaw kami. Alam ni Lord yan at alam din ng karamihan sa mga kapatiran namin dahil nadadala sa mga pagsubok pero si Lord po hindi po tayo binibitawan. Kahit po yung hindi sa personal natin, sa mga mahal natin po sa buhay kasi nararanasan ko po na may pagkakataon yung mga magulang ko, kapatid ko, dumadaing sa akin pero syempre sa hirap ng buhay, hindi maibigay ko ano yung kailangan ko nila pero kay Lord po ako lumalapit kaya papasalamat ako kasi may mga tao siyang ginagamit sa lugar ng mga magulang ko, kapatid ko na sila po yung nagbibigay. Yung kakulangan ko sa kanila, pinoprovide po ni Lord sa pamamagitan po ng ibang tao. At ganoon din sa mga anak ko,
Wala akong ibang hinihiling kundi yung magandang kalusugan at saka yung pag-iingat nila. At alam ko si Lord yung gumagabay sa kanila. Nilalayo sila sa anumang uri ng sakit karamdaman, saka sa kapahamakan. Kaya maraming salamat Lord. Maraming salamat po. Hindi sapat ito yung pagtayo ko rito para pasalamatan ka. Pero ganun pa man, sana matanggap mo yung pasasalamat ko sa'yo. Thank you Lord. Thank you. Last, si Ate Ellen. Papasalamat po ako sa Lord. Kailangan ba si Ate? Kasi po, kalawang kasi na po, inatawag sa puso. Nagpapasalamat po. At kanalitin mo ay bago lang sa pag-ibig. Amen. Hindi maiwasan yung tears of joy, ano po? Kasi pag iniisip mo talaga yung ginawa ng Diyos, napakabuti. Amen. So, part 2, sa mga hindi po nakapagpasalamat ngayon, siguro sa susunod na linggo, ay magkakaroon pa po tayo uli ng oras para itaas ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. But for now, let's go to our proper word. Isaiah po, buksan po natin ang ating mga Bible sa Isaiah chapter 12, verses 4 to 5. Babasahin ko po siya sa inyo sa New Living Translation, pagkatapos sa Tagalog naman po. So punta po tayo sa Isaiah chapter 12, verses 4 to 5. Ayan, sabi po rito, nakita na po, in that wonderful day, you will sing. Thank the Lord, praise His name. Tell the nations what He has done. Let them know how mighty He is. Sing to the Lord, for He has done wonderful things. Make known His praise around the world. Sa Tagalog, ang ganda po ng sinasabi niya, amen. Sana po nyo to, na-absorb nyo po. Dahil ipinasa ko na po itong verse natin na to, ilang araw bago po maglinggo. Sabi po sa Tagalog, sasabihin ninyo sa araw na iyon, magpasalamat kayo kay Yahweh, Siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang ginawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. Umawit kayo ng papuri kay Yahweh, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipahayag ninyo ito sa buong daigdig. Amen. Lord, maraming salamat po sa pagkabasa ng iyong salita, O Diyos. Talagang mabuti ka nga po, Panginoon. At talagang ipagmamalaki namin ano yung sinasabi mo, ano yung mga ginawa mo. In Jesus' name. Amen. Ano pong sabi rito ng verse na ating pong binasa at pag-aaralan sa umaga na to? Sabi po sa verse 4, in that wonderful day, you will sing, thank the Lord, praise His name, tell the nations what He has done, let them know how mighty He is. Ano ang ginawa ni Yahweh? Ano ang ginawa ng Diyos sa'yo? Anong ginawa ng Diyos sa SCM? Anong ginawa ng Diyos sa bawat isa? Huwag po natin sasabihin, wala pong ginawa ang Diyos sa atin. Amen? Napakarami pong ginawa ang Diyos sa atin. Kaya naman, ay hindi tayo matapos-tapos sa pagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos. Sa SCM, nagpapasalamat tayo sa lahat ng mga tao nag-bless at patuloy na nagpapala sa iglesia na to. May mga tao pong ginagamit ang Diyos para pagpalain ang iglesia na to. May mga kapatiran tayo na nasa ibang bansa, sila po ay nagpapala dito sa SCM. At marami pa pong iba. Ang bawat isa sa inyo ay pagpapala. Ang bawat isa sa atin ay pagpapala. Kaya nga po, pinagpapasalamat natin ang presensya ng bawat isa. Pwede ba sabihin natin sa katabi natin, thank you, andyan ka. Yan. Thank you, andyan ka. Amen. Bakit? Dahil, again,
The church is the people and not the building. Amen? The church is the people. Tayo po yun. Ang iglesia ay mga kalipunan ng mananampalataya. Ito ay church building. Pero sa Biblia, ang sinasabing iglesia ay mga taong nananampalataya kay Kristo. At napakarami pong ginawa ng ating Panginoong Hesus sa iglesia, sa eklesia. Amen. Kumbaga, kung iisa-isahin po natin, kulang po ang oras natin para magpasalamat po sa ating Panginoon. Salamat sa mga bago na ngayon ay kasama natin. Bagamat yung ilang bago ay wala po rito. Tama. Pero purihin pa rin ang Diyos. Dahil ang iglesia ay may mga nakasamang bago. Palakpakan ng Panginoon! Hallelujah! Masaya ba kayo? May bago? Amen! Salamat kung magpapasalamat tayo sa mga bago. Salamat sa mga luma. Amen! O, kung ang katabi mo ay luma na, sabi mo, salamat, luma ka na. Luma na taga dito na. Yun po yung ibig sabihin natin. Amen? Dahil ang pagtutulungan, ang bumubuo ng iglesia na to ay ang bawat isa sa atin. Sabi sa Korinto, ang iglesia ay katawan ni Kristo. So, ang mga bahagi natin, pwede tayong kamay, pwede ikaw yung paa, yung isa mata, yung iba ay tainga, at kung ano-ano pang bahagi. Kaya mahalaga po ang bawat isa sa atin. Kaya kapag may nawawala, hinahanap natin. Tama po ba? Pag nawawala po ang mga kapatid natin, hinahanap natin. Bakit? Sila po ay bahagi ng iglesia ng Diyos. Kahit po kaliit-liit ang bahagi ng katawan ni Kristo, ay napakahalaga po ng papel ng bawat isa. Kaya ang bawat isa po sa atin ay pagpapala sa iglesia. You are a blessing. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ay blessing sa church na to. Totoo po yan. Blessing po kayong lahat. Blessing ang bawat isa. Amen. Salamat sa loob ng ilang taon, itong buong taon na to, 2025, kayo po ay nagtiyaga. Bakit? Marami pong Kristiyano ngayon, hindi na nila gusto yung ganitong church. Bakit? Ay, hindi naman dumadami ang church na yan. Lilipat ako dun sa marami. Ayaw na po nila ng ganitong setup. Maraming Kristiyano, gusto na nila sa marami. Gusto na nila sa malalaki. Wala naman pong problema sa mga malalaking churches. Pinalaki na sila ng Diyos. Amen? Pero kung dito ka dinala ng Diyos, pumirmi ka. Yan po yung gusto natin sabihin. Kapatid na Polo, pumirmi tayo. Kung dito tayo dinala ng Diyos, pumirmi tayo. Huwag tayong, sabi nga, huwag kang yung palundag-lundag. Huwag kang parang palaka. Lundag ka ng lundag, hanap ka ng hanap. Saan ba magandang church? Saan ba mabuting church? So manatili po tayo kung saan tayo itinanim ng ating Panginoong Diyos. Bakit? May layon po sa atin ng Diyos. Ang pagkatawag po ng Diyos ay hindi po siya yung walang saysay. Kaya kanariyan kapatid, kasi meron pinapagawa ang Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya ka nandiyan kapatid kasi meron kang bahagi sa katawan ni Kristo. Amen. Kaya salamat sa mga bago, salamat sa mga luma, salamat sa mga nananatili. Kaya ang dalangin po natin, manatili po sana kayo. Sabihin mo sa katabi mo, naway manatili ka. Kasi dito ka tinanim ng Diyos eh. Di mo ba? Dito po tayo tinanim ng Diyos, manatili po tayo kung saan tayo nilagay ng ating Panginoon. Doon sa malalaki, doon sila tinanim ng Diyos, kaya sila naroon. Ngayon, dito ka tinanim ng Diyos, balang araw, lalaki ito. Hindi po ba kayo naniniwala? Balang araw, darami ito. Amen? Balang araw, marami ang tao dyan na sasamba at magpupuri sa Diyos. Baka pag wala na, marami siguro pwedeng wala na ako o wala na yung iba sa atin. Pero ang gawain ng Panginoon ay mananatili. We are all replaceable by God. Wala po sa atin dito permanente. Kaya hindi tayo pwedeng magmalaki na, oh, ako leader dyan. Hindi
sila makakakilos kapag wala ako. O ako, Pastor Jan, hindi sila makagagawa kapag wala ako. Hindi po. Kaya-kaya magpadala, kaya-kaya magbigay ng kapalit ng Diyos kapag merong nawawala. Amen. Kaya huwag nating ariin yung mga sarili natin na VIP or very important person ka sa iglesia. Hindi. Walang importante dito, walang mahalaga sa iglesia na to, kundi ang ating Panginoong Hesus, ang ating tagapagligtas. Kaya nga siya yung tinataas natin. Siya yung pinasasalamatan natin. Siya yung dinadakila po natin. Amen. Nagsisink in po ba sa inyo yung salita? Nagkakaroon po ba ng impact sa bawat isa? Ito pong ating sinasabi, ito pong ating pinag-aaralan. Salamat sa Diyos sa buong 2025. Hindi pa po tapos ang taong 2025. Pero ilang araw na lang. Ilang araw na lang? Galing ni She, 10 days. 10 araw na lang. Matatapos na po ang 2025. Marahil yung iba sasabihin nila, anong ipagpapasalamat ko sa Diyos? Puro nga ako problema. Ayan, di ba? Tama po ba? Anong ipagpapasalamat ko sa Diyos? Ba't nga ako ng problema? Ba't ako ng kakulangan? Ba't ako ng kagipitan? Parang hindi tinutugon ng Diyos ang panalangin ko. Paano natin masasabing magpapasalamat ako sa Diyos? Anong ipagpapasalamat ko sa Diyos? Taong 2025, nagkasakit nga ako. Marahil yung iba po, maiisip po natin o maiisip ng iba yung mga ganyang bagay. Tama? Anong ipagpapasalamat mo sa Diyos kung ikaw ay puro problema? Sa loob ng isang taon, puro ka problema. Ano ipagpapasalamat ko sa Diyos kung ang taon na to, baon na baon ka sa utang? Kaya nga mapapasana all ka kay June. Diba? Yung iba kasi, wala na silang magiging dala. Siya yun. Ako, hindi pa ako Diba? Pwede mo kasi maging kaisipan ng bawat isa, kahit mananampalataya na, wala akong pagpapasalamat sa Diyos. Walang magandang nangyari sa akin ngayong 2025. Pwede po natin ma-realize yung mga bagay na yan o ipaisip ng demonyo sa atin. Stress na ako ngayong 2025. Anong ipagpapasalamat ko sa Diyos? Ano niyo po yung gusto nating sabihin? Na wala kang ipagpapasalamat sa Diyos kasi ang nasa isip ng tao, yung problema niya, yung kakulangan niya, yung kahirapan niya, yung nanghihina siya, yung nanlulupaypay siya, yung napapagod siya. Ano ba yan? Trabaho ko ng trabaho pero wala namang kinapupuntahan. Itong pagpapagal ko, itong pagtatrabaho ko, hirap pa rin kami. Pwede po kasi yan Dahil yan po ay mga pandaraya ng kaaway sa kaisipan po ng mga Kristiyano na katulad po natin. Ngayon kapatid, paparealize sa atin ng Diyos, ano yung pagpapasalamat natin? Sa lahat ng nagkaroon ng kakulangan, kagipitan sa taon na to, hindi pa tapos, di ba? Meron ka pa rin kagipitan, meron ka pa rin kakulangan. Pero hindi ba tumugon ng Diyos? Tama po ba? Hindi ba ang Diyos ay tumutugon at His right time? Amen. Bakit? Magaling ang Diyos natin. Alam niya kung kailan. Kaya sabi, maging masaya tayo kay kapatid. Nauna na siya. And everybody else will follow. O yan, nagpapangalawa na si Shi. Pangatlo na ako, Shi. Diba? There will be a right time. Kasi lahat naman dito may utang Sino walang utang dito? Lahat dito may utang. Yun yung totoo. Tama? Lahat ng tao nagkakautang. Pero dapat bilang Kristiyano, marunong magbayad. No? Pag nangungutang ang Kristiyano, dapat po marunong magbayad. Pero ganun pa man, kahit nahihirapan, nakukulang, nagkakaroon ng kagipitan, ang Diyos po ay nagsusupply ng ating mga pangangailangan. Sa loob ng isang taon, kahit na nagigipit ka, hindi ba nakakaranas ka pa rin naman ng kaginhawahan?
po. Sa lahat ng mga nagkasakit, kahit nagkasakit ka, o katulad ng patotoo ngayon, may nagkasakit, pero anong pagpapasalamat mo? Hindi ba binigyan ng kagalingan ng Diyos? Yung mga sakit-sakit na yan, na atin pong nararanasan, tumutugon po ang Diyos. Si Ate Ellen, 2 beses nang inatake. Napakapalad. Napakabiyaya niya. Napaka-bless niya. Kaya talagang dapat, ang pasasalamat ay sa Diyos. Ang pasasalamat mo sa Diyos, hindi lang ngayong araw na to. Giving gratitude to our God is not only for this day. Kumbaga, tinuturuan tayo ng Diyos na maging mapagpasalamat sa napakaraming bagay. Mapagpasalamat tayo sa maliit, maging mapagpasalamat tayo sa malaki, maging mapagpasalamat tayo sa medium size. Sa lahat-lahat. All sizes. Kaya nga sabi nung kanta, in all things, sabi rin sa Bible, in all things give thanks. Sa lahat ng bagay, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng panahon, tayo po ay magpasalamat sa Diyos. Kapatid, kung nawawala ka na ng pag-asa, ang Diyos buhay na buhay. Amen! Hirap na hirap ka sa sitwasyon mo, ang Diyos natin buhay na buhay. Nandyan lang siya. Amen! All we have to do, again, in James, anong sabi doon? Lumapit kayo sa Diyos. Kailangan lumalapit. Pastora, lumalapit ako, pero parang wala pa rin. Tama po? Pwedeng sabihin natin yan. Pastora, lumalapit ako, wala naman nangyayari. Kala lang natin yan. Na walang nangyayari. Anong sabi ng Mateo? Maging sinliit lang ng butil ng mustasa ang ating mga pananampalataya, ano na ang kaya mong palipatin? Ano po? Bundok! Kapatid, kaya mong palipatin ang bundok, maging sinliit lang ng butil ng mustasa ang iyong pananampalataya. Gaano kalaki ang butil ng mustasa? Napakaliit. Parang sesame seed ba yun? Ay, tama, sesame seed, yung maliit natin. Opo. Gano'ng kalaki yung sesame seed? Yung linga. Tama ba ako sa Tagalog? Linga. No? Napakaliit lang nun. Maging ganun lang daw yung pananampalataya natin. Mapapalipat mo na yung bundok. Pero kasi ang laging nagiging tanong, gano'n na nga ba kalaki yung pananampalataya mo? Baka hindi ka pa umaabot doon sa sinlaki ng butil ng mustasa. Paano magkakaroon ng pananampalataya? By hearing and hearing. Romans po. Romans 10:17. Puntahan nyo na lang. By hearing and hearing the word of God. Hindi ito pinagsasawaan. Hindi pinagsasawaan ang pagsamba sa Diyos. Ang pagtataas ng pangalan sa Panginoon. Ang pagpapasalamat sa ating Panginoon. Hindi po ito pinagsasawaan. Bakit? Hindi nagsasawa ang Diyos sa iyo. Hindi nagsasawa ang Diyos sa akin. Kahit napakakulit natin. Kahit napasaway po tayo. Kahit matigas ang ulo natin. Mahal pa rin tayo ng Diyos. Bakit hindi siya pasasalamatan? Amen! Hallelujah! Amen! Hindi tayo nagsasaya dahil sa mga dala niyong pagkain. No. Sabi ko nga sa inyo, kahit itlog lang yan. Anong mahalaga? Yung pagtataas sa pangalan ng Diyos. Amen? Kaya nga tayo nag-cancel dun sa lugar eh. Parang naging burden kasi yung pagpunta doon. Sabi ko, hindi dapat ganun ang gawain ng Diyos. Ang gawain ng Diyos ay kagalakan. Ang pag-attend sa gawain ng Diyos, kagalakan, kapayapaan. Tama po ba? Hindi po siya kabigatan. Hindi siya dapat nagiging burden ng bawat isa. Kaya may tama talagang layunin ang Panginoong Diyos po natin. Amen. Kaya kapatid, kung nahihirapan ka for the year 2025, buhay na buhay ang Diyos natin.
Buhay na buhay ang pag-asa po natin. Sa lahat ng ginawa niya po sa atin, kahit kayo kulang yung mga daliri niyo sa kamay at sa paa, para doon sa mga pagpapasalamat natin sa Diyos, yung araw-araw lang nabuhay ka, ngayon nabuhay ka. Every gising is a blessing. Do you still thank the Lord for your life every day? O paggising mo sa umaga, wala kaming bigas. Mamaya, wala kaming ulam. Mamaya, wala kami nito. Puputulan na kami ng ano. Ayan na si Judith. Kaya minsan, hindi na po natin nakukuhang magpasalamat sa Diyos. Tama po ba? Pero anong sabi ng Mateo 6:33? Seek ye first His kingdom and His righteousness, and all these things will be added to you as well. Unahin mong saliksikin ang kaharian ng Diyos, ang katwiran ng Diyos, at ang lahat ng bagay sa mundo na to ay idadagdag sa iyo. Sinungaling po ba ang Diyos natin? Hindi po siya sinungaling. Tayo ang sinungaling. Tama? Tayong mga tao sinungaling, pero ang Diyos po natin, hindi po siya marunong magsinungaling. Kaya nga siya ay banal. Kaya nga siya ay nakagampang doon sa pinatawag nating perfect obedience. Amen? Hindi ba worth it sambahin ng Diyos, mga kapatid? Hindi ba karapat dapat pong sambahin ng Diyos? Sa lahat ng ginawa ng Diyos sa bawat isa sa atin, siya po ay karapat-dapat sambahin. Sa lahat ng pinakita ng Diyos sa bawat isa sa atin, siya po ay karapat-dapat paglingkuran. Tama? Sa 2026, magkaroon po tayo ng pananalangin sa ating mga sarili. Kung hindi ka pa lubusang naglilingkod sa Diyos, napakabait ng Diyos, napakabuti ng Diyos sa iyo, napakagaling ng Diyos sa ating mga buhay. Bakit hindi mo siya paglingkuran, kapatid? Why don't you serve the Lord of Lords? Why don't you serve the King of Kings? Ay, Pastora, busy ako. Pastora, ang dami kong ginagawa. Pastora, may trabaho ako. Ibig ba sabihin yung mga naglilingkod, walang ginagawa yung mga yan? Yung mga naglilingkod, walang trabaho yung mga yan? Ibig ba sabihin yung nag-commit kay Lord, wala silang pinagkakaabalahan? Ministry, serving the Lord, is a commitment. Tandaan nyo ito, mga kapatid, ang paglingkuran ng Diyos ay hindi po siya optional. It must be. Sabihin nyo nga, it must be. Pag sinabing it must, anong ibig sabihin nun? Dapat. Bakit kanya nilikha? Anong sabi sa purpose-driven life? Sino nakabasa ng libro na yon? You are called to serve. Tinawag ka ng Diyos para paglingkuran mo siya. Kaya kung hindi ka pa naglilingkod, o hindi mo pa binibigay ng buong-buong sa Diyos ang iyong kalingkuran, kapatid, mag-isip-isip ka na. Ang bait ng Diyos. Bakit hindi mo siya paglilingkuran? Ang buti ng Diyos sa'yo. Bakit hindi mo siya paglilingkuran? Tama po ba? Tinutugon ng Diyos ang mga panalangin mo sa loob ng isang taon. Maaaring sabihin ng iba, hindi kaya lahat ng prayer ko tinugon ng Lord. Totoo yan, hindi lahat ng panalangin natin sinasagot ng Lord ng yes. Anong mga sagot niya? Yes, no, and wait. Kapag sinabi ng God no, huwag kang magpilit. Kasi meron siyang dahilan kung bakit yan no. It's either pwedeng nililigtas ka niya. Tama? Naalala ko, tinatotoo ko to this year 2025, na nagipit din kami, nagipit talaga ako.
at ako ay umuutang online, yung tala. Maghapon kong tinututok yung camera sa mukha ko kasi kailangan yon. Sino nakasubok na lang gano'n? Kasi maano nyo lang yung sinasabi ko kung nakasubok na kayo ng gano'n eh. Kasi kailangan yung face registration mo, makilala sa online para pautangin ka ng tala. Maghapon po ako, sabi nung anak ko, Mama, tigilan mo na. Hindi ka ba nakakahalata? Ayaw ng Diyos. Eh dahil, di ba, gipit ka kasi. Wala ka ng ibang alam na paraan. Nag-pop out sa cellphone ko si Tala. Sabi, gipit ka ba? Eh di sinagot ko siya. Eh ko, oo. O di pinalo ko yung mga instructions. Yun nga lang, hindi po talaga, hindi ko alam. Tanggalin ko yung salamin ko, ilagay ko yung salamin ko, saan ako, alam niya ng anak ko, saan ako pumesto sa bawat sulok ng bahay namin, walang nangyari, hindi niya tinanggap, pero malaking pasasalamat ko sa Diyos. Dahil baka, kung nangyari po yun, lahat kayo tinext na ni Tana. Hindi kasi di ba ganun yun? Lahat ng contact mo sa cellphone, tinetext nila, minsan tinatawagan pa nila para hanapin ka at magbayad ka na. Hindi ba nakakahiya po yun? Amen? Yung mga ganong bagay po, nililigtas tayo ng Diyos. Na minsan nakala natin, hindi naman tinugon ng Lord ang panalangin ko. May dahilan siya eh. Sila Joy, ilang taong kayo nag-pray ng ganyan, Joy? Instant ba yan? Hindi yan instant. For how many years ang prayer na yan? Pero kung bibitaw ka, mapapagod ka, ayoko na, hindi naman kami tinutugon ng Lord, huwag lang ipag-pray. Eh wala. Pero dahil hindi sila bumitaw, hindi sila bumitiw, pinagkaloob ng Diyos. Amen po ba? Kaya kapatid, huwag na huwag kang bibitaw. Sabihin sa katabi mo, huwag na huwag kang bibitaw. Kapit lang. Kahit hirap na hirap ka, kapit pa din. Dahil ang kinakapitan mo ay Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari. Amen! Ngayon po ba, nare-realize natin, salamat sa Panginoon, nare-realize nyo ba gano'ng kabuti ang Diyos sa ginagawa niya sa atin? Hindi ka nga niya tinugon 2024, pero 2025, tinugon ka niya, di ba? Larang family. O, 2026, si Sheila. O, sino bang gusto? Ba, aminin mo na. Bakit? Walang imposible sa Diyos. Walang mahirap sa Diyos. Si Jen. Alam na ba ni Jen, Faith? Yung totoo? Alam niya na? Pwede na? Si Jen. Yung CT scan talaga niyan, originally. Pwede na tayo, with your permission. Eh, malaki siyang bukol sa utak. Kaya nga iyak na siya ng iyak eh. Kasi ang salita sa kanya ng doktor, critical na po yung anak mo. Sino ba naman ang hindi matataranta pagka gano'n ang sasabihin sa'yo? Amen? Pero nung na-MRI siya, nasan yung bukol? Sinungaling ba yung ano? Sinungaling ba yung CT scan? Sinungaling ba yung doktor? Na meron talagang dumugo somewhere o ano, di ko maintindihan, di ako medical ano. Pero ang maliwanag doon, may something sa utak niya. Pero nung in-MRI na, saan yun? Hindi ba tinunaw ng Diyos? Amen. Hindi ba magaling ang Diyos natin? Amen. Ito po yung sinasabi natin. He deserved the praise. He deserved the worship. He deserved the service. Ang galing-galing ng Diyos, hindi naman lahat ng pinagpe-pray natin, hindi naman lahat ng kailangan natin, puro pera, 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 pera. Tingnan niyo ang tao ngayon, may sakit siya, anong hinihingi niya? Pera. Sabi niya ni Pastor Ray eh, mga tao may sakit, gusto pera. Pero anong kailangan niya? Kagalingan, di ba? Kaya dapat kagalingan yung sinasabi sa God, pero hinihingi pera. Bakit? Ang mga tao, mukha ng
Kayo may sabi, hindi ako. Pero di ba? Lungkot na lungkot ang mga tao pag wala ng laman ng bulsa, natataranta na. Di ba? Yung buhay ng tao nakasalalay sa pera. Kasiyahan nating mga tao nakasalalay saan? Sa pera. Masama po ba ang pera? Hindi. Hindi siya masama. Amen. Pwera na lang kung involved kayo sa flood control, ha? Soli nyo na. Magsoli na kayo, kundi habulin kayo ng NBI. Biro lang po. Hindi po masama ang pera. Kailan siya nagiging masama? Nandun sa humahawak. Paano mo ginamit? Tama po ba? At saka, saan mo galing? Saan mo kinuha? Sa Bible, sa Proverbs po, meron sinasabi, ang pagpapala ng Diyos, malalaman mo kung yan ay blessing ng God kapag magaan sa'yo. Hindi ka stress. Pag yan talaga bigay ng Diyos sa'yo, magaan. Everything is light, everything is just so happy for you, everything is so at peace with you because God gave that to you. Blessing ng Diyos eh. Yung iba sabi, uy, alam mo, binless kami ng God, meron na kami malaking TV. Yung pala, inutang sa SM. Tapos sinasabi, binless kami ng God, pero hirap na hirap siya magbayad. Naano niyo po yung point ko doon sa totoong blessing? Ang totoong blessing po, hindi ka mamumroblema. Hindi mo siya iisipin. Hindi ka mai-stress. Bakit? Binigay na nga ng Diyos yun eh. Kaya nga siya blessing, binigay na siya ng Diyos. Kung binigyan ka ng malaking TV, may ibang magbabayad para sa'yo. Yun ang blessing. Tama po? Amen? Alam niyo, sa kabila ng lahat, tatapusin ko na. Nanay Emma, I hope you're okay and winning. Sa kabila po ng lahat ng mga nararanasan natin, sa loob ng buong 2025 na taon, sino po nakaranas umiyak na sa Panginoon? Kayo mahiyak, taas ang kamay. Kayo mahiyak, kahit lalaki ka, bakit di ka marunong umiyak? Pag lalaki ba, hindi umiyak? Sabi nila, pag umiyak daw ang lalaki, totoo ba yun? Hindi, kayo nakakaalam sa sarili nyo, di ba? Umiiyak ka lang naman eh, yun na. Hindi, umiiyak ka dahil sa pagsuko mo sa Diyos. Amen. So, lahat ng mga umiyak na sa Panginoon, anong sabi ng Bible? Kung saan ito makikita, ay naalala ko na, Lamentation. You've turned my mourning into dancing. Hallelujah! Kahit umiyak ka na po isang taon, pero pinalitan ng Diyos. At kaya niyang palitan. Sabihin ng iba, hindi pa, wala pa. Papalitan ng Diyos. Nagmumorn ka pa ngayon, nalulungkot ka pa ngayon, kasasayahin ka ng Diyos. Yan ay kung mananampalataya ka. Kasi kung ikaw mismo nagdududa ka, si Pastora lagi ganun sinasabi, hindi naman totoo. Hindi kasi ako yung nagsabi. Nire-relay ko lang yung mensahe. Ang nagsabi yung Bible. Sabi ng Bible, you turn my mourning into dancing. Kung nalulungkot ka, magpahanggang ngayon. Yung buong isang taon mo, lungkot na lungkot ka, lumbay na lumbay ka, papalitan niya ng Panginoon ng kagalakan. Amen. Kung kailan, hindi ko alam. Dahil hindi ako pwedeng mangako sa inyo, mamaya lang, papalagayahin ka na ng Lord. Hindi ako ang Diyos. Only God knows. Amen. Ano bang sabi sa kanyang salita? Yung binanggit ko na kanina, in all things, give thanks. In all things? Psalm 126:5. Ito. Thank you, Tess. Babasahin natin. NIV ba to? Psalm 126 verse 5. Those who sow with tears will reap with songs of joy. Amen! Lahat ng mga umiyak, aani po tayo ng kagalakan. Aawit ka na lang ng aawit sa Panginoon. Katulad nga ng verse ni Ate Josie.
Sambal din luha yung niluha niya. Pero di ba, pinalitan ng Diyos ng kagalakan yung puso niya. Amen? At palagay ko, ang Larang family naka-cloud9 pa hanggang ngayon. Hindi dahil doon sa natanggap nila, kundi dahil answered prayer sila na natapos na yung sumpa. Amen? Tinapos na ng Diyos yung pagkakakadena sa kanila ng kaaway. No? So in all things, give thanks. Pangit o hindi maganda yung nangyari sa'yo, magpapasalamat pa rin ba ako? Oo. Halos hindi ako kumain sa buong isang taon, nagpapasalamat pa rin ba ako? Oo. Bakit? Buhay ka pa nga hanggang ngayon no, kahit di ka kumakain. O kahit nagkulang ka ng agahan, nagkulang ka ng tanghalian, o nagkulang ka ng hapunan, andiyan ka pa din. Tama po? Sabi rin sa Bible, lagi ko itong naririnig kay Ate RC, do not be tired in doing good, for in due season, you will reap. Mga kapatid, huwag tayong magsawa gumawa ng mabuti. Bakit? Sa tamang panahon na pagkakaloob ng Diyos sa atin, tayo po ay aanin. Hindi pwedeng nagtatanim tayo, tas walang ipapaani sa atin ng God. Kaya nga tanim tayo ng tanim. Kahit nire-reject tayo ng mga tao, nire-reject tayo ng kapaligiran natin, ng mga kapitbahay natin, tanim lang tayo ng tanim. Bakit? Someday, paaanihin tayo ng Diyos. Siya magpapadala ng mga ani na yan dito sa atin. Kaya huwag tayong magsawang gumawa ng mabuti. Ano uli yung mga mabubuting gawain? Mga gawain patungkol sa Panginoon. Amen? This is all the works of our Messiah, our Savior. Lahat po ng ito ay gawa ng ating tagapagligtas. Ano sabi uli ng mundo? The reason for this season is Jesus Christ. Yun yung ginagawa nating makabuluhan. The reason for this season is Jesus Christ. Kaya nga sabi ko sa inyo, you want to celebrate Christmas? Mag-worship kayo. Umattend kayo ng gawain. Mag-Bible study kayo. Mag-training kayo. Hindi po excuse ang Pasko para hindi mag-training. Because this is all about Jesus Christ and not to ourselves. Amen. Hindi po ito para sa atin. Again, in relevance dun sa topic natin last Sunday, the first coming of Jesus Christ, kaya siya pumunta rito para iligtas ang sangkatauhan at yun ang sineselebrate natin. Yung kaligtasang bigay ng ating Panginoong Jesus. Kaya karapat-dapat pong sambahin, karapat-dapat pasalamatan, karapat-dapat purihin ang Panginoong Diyos. Kaya dahil sabi rito sa ating salita, tell the nations what He has done. Let them know how mighty He is. Kanino natin sasabihin kung anong ginawa ng Diyos? Sa bansa. Ano ibig sabihin nito? Pupunta ka ng ibang bansa? Hindi. Ipagmalaki mo. Sino kausap mo? Tell them. Sabihin mo na sabihin. Ipagmalaki mo anong ginawa ng Diyos sa'yo. At ipakita natin sa mga tao gaano kalakas, gaano kabuti, gaano kadakila yung Diyos na sinasamba po natin. Amen. Tayo po lahat ay tumayo. Maiksi lang po yung ating pinag-aralan, but I hope and pray na-realize ng bawat isa si Kristo. Amen. Itong mga nasa paligid natin na to, the gifts, the food, masaya yan. Pero ang dahilan ng kasiyahan natin, si Kristo. Huwag tayong madidistract o huwag tayong mawawala dun sa alignment ng Biblia
na kaya tayo nagkakaroon ng peace or kasiyahan dahil niligtas tayo ni Kristo. Amen! Ito, hindi tayo maliligtas nito. Pwede aabot ka hanggang dito lang. O malayo pa sa langit. Tama? Pero masaya. Kaya lang, again, the reason for everything, especially this season, especially today, is our Lord Jesus Christ. Kayong nakapagpatotoo, deserving ng God natin, nabigyan siya ng kasalanan. Kayong makakapagpatunay na deserving ang Diyos natin na siya ay sambahin. Kayong makakapagpatunay na ang Diyos natin dapat paglingkuran. Amen? Kaya mabuti, hindi mabuti yung nangyari sa iyo for the year 2025. Anong mensahe ng Diyos ngayon? Give thanks. Magpasalamat po tayo. Can we do that through the song? Magpasalamat po tayo sa Diyos sa pamamagitan ng awit. And let this song be a prayer of our hearts. Na talagang kinakausap mo, sinasabihan mo nito ang Diyos. Kung intindihin yung katabi mo, mamaya naman magkasama kayo uli niyan. Mind your own. You and your relationship with our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. Let's worship our Lord. Purihin ka, Panginoon. In all things, we give you thanks. We give you praise and thanksgiving at all times. In everything, we give you thanks. We give you thanks. Let's say in all things, Lord. In all things. Yes, God. In all things, we want to give you thanks. We want to give you praise. Give you praise and thanksgiving at all times. In everything, we give you thanks. We give you thanks. In the middle of the conflict, Lord. Yes, Lord. The conflict in the valley of our lives. We will sing songs of worship. Lord, your goodness cannot be denied. All things, Lord, in all. Hallelujah. We give you thanks. We give you thanks. We give you praise. We give you praise and thanksgiving at all times. In everything, we give you thanks. We give you thanks. Lord, we know that in every problem, there's a tool in your own hand, Lord. Hindi naman natatapos yung problema namin, Panginoon. Pero kami nagtitiwala sa iyo, O Diyos, na ito'y tutugunin mo at tatapusin mo, Lord God. Hallelujah. Your glory, make us willing and able to stand in all things. We give you thanks.
give you thanks, Lord God. Lord, tanggapin mo nawa yung mga pasasalamat namin sa iyo. Tanggapin mo, Panginoon, yung alay namin sa iyo, God. Bago namin ialay ang ano-ano pa mga bagay ng Diyos. Tanggapin mo yung mga sarili namin, Panginoon. Because in your word in Romans, Lord, this is the best offering that you want, God, to offer ourselves, to offer our lives to you, God. Nawa, O Diyos, nakapag-isip-isip na yung marami na dapat ka nga po, Panginoon, pag-alayan ng buhay. Nawa, nakapag-isip-isip na ang karamihan na dapat kang pag-alayan ng oras. Na kahit kailan, kapag kami nasa piling mo, hindi nasasayang ang oras, O Diyos. Na kapag kami gumagawa sa iyo, naglilingkod sa iyo, hindi sayang ang oras, Panginoon. Na hindi man natatanggap yung sinasabing sweldo sa mundo na to, pero God, higit sa sweldo ay binibigay mo. At higit doon kaya mong ibigay. Yan dalangin ko, Panginoon, sa umaga na to, sa araw na to, O Diyos. Magbago na for the year 2026, baguhin mo yung mga kaisipan ng bawat isa. Baguhin mo yung mga kaisipan namin, Panginoon, na nagmamaliit sa iyong kakayanan, Panginoon. Baguhin mo, Panginoon, ang sistema ng buhay namin na kung saan, God, maraming kinakain na oras para sa aming mga sarili. Kaya pagdating sa iyo, ubos na ang lakas, ubos na ang oras, wala nang panahon. Lord, baliktarin mo ang lahat ng ito. Baliktarin mo, God, kasi dapat ikaw yung nauuna. Ikaw yung nabibigyan ng oras. Ikaw yung nabibigyan ng panahon. Ikaw yung napa-priority. Ikaw yung tinatawag. Ikaw yung sinasamba, Panginoon. Ikaw yung unang nilalapitan, O Diyos. Dahil ikaw ang lahat ng dahilan ng kaligtasan namin, Panginoon. Nawa, nare-realize na namin gaano kabigat, gaano katindi yung pag-ibig mo sa bawat isa. Bakit inalay mo yung buhay mo para sa amin, O Diyos? Bakit ka dumating sa mundo na to para iligtas kami? And for that reason alone, Lord God, we are grateful and thankful, Lord God. Dagdag mo pa yung pinili mo kami at tinawag mo kami, O Diyos. Salamat po ng marami, God. Kulang pa po ito, kulang pa yung mga sinasabi namin. But with all our heart, Lord, with all our hearts, with all our soul, we give you thanks in Jesus' name. Amen.